Sa matagabi atong ginaisgutan ang paghatag og kusog og kaligon sa atong panimalay. Tungod kay ang atong panimalay nga lig-on, ang panimalay nga kusgan dili lamang karong panahon na kung dili hangtod sa maabot nga kapanahonan, kini nga panimalay nga napaligon, panimalay nga malipayon. Ug atong nasayran matagabi atong ginapasanto that a happy family is only there to happen if God is in that family. But karon nga gabi, atong pagaisgutan ang pito ka mga pamaagi kung unsaon nato pagdumala ang problema, kabalaka, kabalisa, kahingawa, aron nga kung atong may balaan kung saan nato pagdumala ang problema, makabaton kita og malinawon nga pagkinabuhi. Sa sulod sa atong kinabuhi, may kalinaw. Ako magayon kaninyo, nga kung ang kalinaw baligya pa lang sa butika, 24 oras maglinya ang mga tao pinalit og tablitas para sa kalinaw. If only peace is like medicine that we can buy in the drugstore, people will be going there to buy peace. Ang kalinaw, mga kaigalan. Gusto nato magkabot ang kalinaw. Apa nato makita nga dili lamang ang kalibutan, politikanhong, kahimtang, maoy na o kanyang sa suliran. Apan bisan pa ang mga panimalay, adunay daghang suliran. Bago lang gibalita, nga may tao nga milukso diha sa Gaisano. May na lang kay ni sangit sa Christmas tree man tingali tugon sa ito'y nakasangit. You see? Mga tao nga mawad-an og paglaom. Mga tao nga may mga suliran nga ilang hunahuna natapos ng tanan. But at the introduction or the outset, I would like to tell you, no hurts, at the outset, I would like to tell you, no hurts on this earth that heaven cannot heal. So karon magahisgot na ta. Kaya naatay problema sa sound system. Karon ang sound nato nag-manage. Nga lecturer, murag nagkakawala na siya ang lecture. Pero maula man kung mawala ko, kaya ako nag-lecture how to manage stress. So ato nang dumalahon ang stress karong nga gabi, mga kaigalaan. What is stress? Sa thesaurus, akong nakita, nga dunay mga synonyms na ini. Nagingon diha, stress is a feeling of a person to become nervous, tension, worry, anxiety, pressure, trauma, burden. Mauna ang kinatibukan nga kahulugan sa maong stress. Ngano nga ang tao doon na may stress? Ngano man na? Akong balikon, ang stress, mauna nga dunay kabalaka, daghan na siyang kahulugan. Kahingawa, kagubot sa hunahuna. Tungod kay daghan magunong binisaya, so di na ako magbinisaya. Kanunay na lang stress ang akong gamiton. Okay? Nagingon diha, nga ang stress mo ang lawas nun, utok nun, o emosyonal nga pagtubag sa mga panginahanglan. Nga diin ang stressor, maong naghasol nini. Usahay, ang stress, mapuslanon, apan ang sobra nga stress, makadaot. Okay? So, ang stress di ay mao nang imong pagtubag sa sitwasyon. Okay? Mao na ang pagtubag nimo sa sitwasyon. Pananglit, naay problema nga imong nasugatan nga bugat-bugat.
Dayon, ang response sa imong lawas, magkalibanga ka. Naay mga tao, ingon ni ana, nga kung doon ay problema, magkalibanga. Sa mag-take nag-board exam, imbes nga unta, tawhay na to, di niya masabtan. Kaunom na magbalik-balik sa kasilyas. You see? So, kanang response niya sa iyang kabalaka is actually the stress. O ang hinungdan sa maong stress, gitawag kini og stressor. So, kung nagkalibanga ka tungod kay dunay exam nga imong kuhaon, ang pagkalibanga nimo resulta sa stress, apan ang hinungdan sa stress o stressor mo ang board exam nga imong kuhaonon. Okay? So, mauna ang atong nakita diha. Ani ang mga matang sa mga stress? Adunay negatibo nga stress nga mo resulta kini kung ikaw mawad-an og trabaho. That's a negative stress. You lost your job. Okay? Wad ang kagtrabaho. Aduna po'y positibo nga stress. Gipromote ka sa imong trabaho, di ka makatulog. Kay nabalaka ka, mag-unsa ka. See? So, mauna ang gitawag, positive stress. Pananglit na imong higala, ka-chat nimo sa internet, dahil nag-schedule nga magkita na mo. Pag tugpag yun sa aeroplano, di ka kasabot sa airport, kaihion ka, kakalibangon ka. No? Nya, ang imong singot aran ng tugnawa. Mao na ang gitawag positive stress. Adunay gagmay nga mga stress pananglit. Resulta nga ikaw nagdalagan tungod kay dunay ulan. Nabalaka ka, pero very light kana nga stress. Panang mabugat nga stress, kanang dunay nagbalatian sa imong panimalay. O kaha ikaw mismo mo'y nagbalatian, dahil gituganan ka, nga ang imong balatian, daway paglaom. Kana mo'y pinakabugat nga stress nimo mga kaigalaan. Ano ang simptoma sa mga negatibo nga mga stress? Tension, di ka mamutang, unya, maglabad ang imong ulo. Wa kagisipon, wa kagihilantan, wa kagiubo, apan labad imong ulo. O kaha, grabe nimo nga pagkabalisa. O kaha, nawad ang kaganas kaon. Na ay mga tao, nga kung doon na stress, mawad-an o ganas pagkaon. Apan sa pikas nga bahin, may mga tao, nga kung doon ay problema, ang pahamungtan, ang kaon. So overeating. Na ay mga tao, nga kung bulagag uyab, mutambok noon. Kaya yung gipahimuntang ang kaon. Pero naapoy tao, nga bulagan o uyab, wapoy gana mo kaon. Lain-lain ang reaksyon sa tao. Naapoy mga tao, nga pag dunay mga stress, di makatulog. Limbag-limbag, di makatulog. Apan gusto na ako ipasantop ka ninyo. Kung di mo makatulog, mangutahan ko ninyo, nasulbad ba ang problema? Nadugangan ang problema. Ako pa ninyo, kung naamoy problema, katog mong maayo, kay nindot kayo, isulbad og problema, og maayo kag tulog. Sa diha nga kita makatagbo nining mga stress, ang pinaka-epektibo nga pamaagi, aron atong masayran, unsay hinungdan sa stress, atong ilhon, what is the source of the stress? So firstly, in order to manage effectively how to handle stress, is to identify what is the cause of the stress. Kaya sa'y manggod atong sulbaron, dili maong hinungdan. One time, the Greek philosopher by the name of Socrates, nitambo siya sa bintana. Sa paglili niya sa bintana, nakita niya ang dako nga baka nga nagdagan. Ang tao nga nagdagan sa daruhan. Ingon ni Socrates, ngano nga ang tao nagdagan man?
Wala madugay. Nakita ni Socrates nga dunay baka nga nagukod sa tao. Ingon na Socrates, ang tao nagdagan tungod kay gigukod og baka. Apa nag-iyon si Socrates, nganong ang baka nang gukod man og tao? Iyang nakita nga dunay daghang putyukan nga naglupad-lupad nga gipaak ang maong baka. Sigon niya, nidagan ang tao kay gigukod og baka, nang gukod ang bakag tao tungod kay gipaak og putyukan. Apa nag-iyon si Socrates, nganong namaak man ang putyukan? Gisubay. Og iyang nakita nga sa balay-balay sa putyukan, adunay banog o langgam nga gikakha ang maong balay-balay sa putyukan. Nagingon si Socrates, nidagan ang tao kay gigukod og baka, nang gukod og baka tungod kay gipaak og putyukan, ang putyukan na maak tungod kay giukay og banog. Sunod nga pangutana ni Socrates, nganong nangakhaman ang banog sa putyukan? Nangakha og putyukan ang banog tungod kay nikaon ang banog sa mga anak itlog sa putyukan og nisuyop sa maong dugos. Ingon ni Socrates, tungod kay di ay gigutom ang banog. Nganong nagdagan ang tao, dili tungod sa baka nga nanggukod. Nganong namaak ang putyukan, dili tungod kay gikakha sa banog. Apan nganong nagdagan ang tao, tungod kay may banog nga gigutom. Higala ingon ni ana ang paagi. Ingon ni ana ang pag-trace mga kahigalaan sa maong hinungdan. Pananglit ikaw, amahan o ginahan. Ni mong anak nga di ganahan mo kaon. Nganong di magkamukha na mo kaon? Basta lang, di ko ganahan mo kaon. Gisulbad sa ginikanan ni atog butika. Nangutana og usay tambal paganas pagkaon, kapalit. Gihatag. Giinom sa anak, wa gihapoy gana mo kaon. Unsaon ta naman lang ka na anay vitamina aron mo gana kagkaon ngano yung di bang yung kagana mo kaon palit na pog tambal nahurot lang ang tambal wag hapoy gana mo kaon adi ay nadiskubrihan nga wa ganahi mo kaon ang iyang anak nga dalaga kay usa na ka bulan wa na magduaw ang iyang uyab. You see? Hutda ang tanang vitaminas butika di mo balik ang gana sa imong anak nga babaeng kaon. Apan kuhaa ang uyab, di ba mahurot ang tunga sa kaldero nga luto ni anak. You see? That is how to trace what is the cause of stress. Identify the source of the stress. Ang balang kasulatan sa Salmo 43, versikulo 5, why are you downcast, O my soul? Why is to disturb within me? Masuko na gani si Saulo, mag-wild na gani si Saulo. Si David, magtugtog dayog alpa, o ang balaang kasulatan na gingon, mo inanay, mawala ang kasuko ni Hari Saulo. Okay? So, yung una na, mga kaigalaan. Technique number 4, positive self-talk. Sultian nimo ang imong kaugalingon, positibo. Di kay pag-abot sa problema sa wagyon, ikamatay na yun yung problemahan eh. Muna mangita lang tagbungaw o asa tamudaib. Kay imo manggisultian nga katapusan na ni. Positive. Imong inunada, may mag-akuray nagka-problema na apoy daghan. Habi ninyo, na ako'y nakuha nga sinultian sa akong magtutudlo. Siya nagtudlo, siya teacher sa Logic, matod pa niya, young people. If there are problems and you want to commit suicide if you want. That is your decision. But, he said, before doing such, go to the church where the beggars are there, begging for food, begging for money. And he said, ask yourself, is there's beggars are begging for food. The reason is that they want to live.
Ganahan pa gani mabuhi ng gasaguyod na, lisod na, kita mo di ganahan mabuhi. Nakakuha kog leksyon, ingon ni ana. So positive self-talk. Kung unsa giuna-una nimo sa imong kasing-kasing, ikaw mamao. So pag ingon nimo nga bugo manggod ko, awa gyud, bugo gyud. Bisa kung saan. Maot manggod ko, adi gyud ka kauyab, basta imong tamay-tamayon, imong kaugalingon. Ha? Ayaw. Positive talk. When I receive a negative message, I have the freedom to decide. Ha? Tanawa ra? Pag dunay mga negatibo nga mensahe nga niabot nimo, na kay katungod o sa nga nimo buhaton. Pag dunay mingon, uy, abi nimo tong imong uyab nakita na ko to this park, nag-agbay og lain nga babae. Namurag ikamat mubalik ra tong tawhanon kilawon tagyud ka. Nara na nimo unsa imong desisyon. It's either you empower the problem nga imong padakuon, ha? Nag-agbay dahihang, wa gani ka mangutana basig igagaw igtag sa to niyang giagbayan. Wa ka mag-imbestigar. Karon na agbay-agbay di kaglain, bantay ka. You have the freedom to empower the problem and then you become the master. The stressor becomes the master. Or you imprison it to become my slave. Imong bilanggoon ka ng maot ka istorya, mahimo nimo na siya nga usa ulipon. Inay kay ikaw na hinuon, mooy nahimo agalo nimo ang mga problema. Pag moingon gani, doon ay report nga, oy, ga, kita na ako imong uyab, tuwa dito, giagbayan. Alam-alami imong kaugalingon siya, siyempre, daghang yung maatik sa akong uyab, kay gwapo good. O di, nigaan-gaan ang imong buot. Ha? Siyempre, gwapo ko ng akong uyab, pero bisag daghang pa na, mubalik yun na sa ako, kay ako ko'y original. Alam-alami ang imong kaugalingon. Rather than, imong padakoon. You have the decision to empower and make it as a problem or you imprison the problem so that the problem becomes your slave. Na ako'y nabasa. It's a wrong, grammatically speaking, ang English ang mga pagkasulat. But I learned a lesson from it. Tanawa, sayop ba yan ng English pero paminawa lang. Nakabasa kong sinulat sa Crayola sa bungbong sa Uskabalay. Naging diha. Do not problem the problem. Because if you problem the problem will problem you. Huh? That's a wrong English, I know. But there is a lesson. Akong balikon. Di yun na akong malimtan. Do not problem the problem. Because if you problem the problem will problem you. Binayabas nga in English. Pero may katinudaanan. Ayaw problemaha ang problema. You know the stress equation? Ngano nga kita magka-stress? Ingunin eh. What is the activating agent plus my thinking equals my feeling? What I receive plus what I think of what I receive equals what I feel. Sumara na ang stress. Kung unsang pangitabo nga akong nadungog plus ang akong interpretasyon equals ang akong pagbati. Kung unsa akong nadawat plus og unsa ang akong giunahuna, mao na ang akong gibati. So be positive. Be positive. When a negative message passes through a negative self-talk, it produces negative feelings. Ha? Ang negatibo nga balita, gidawat po sa negatibo nga utok, nan ang resulta equals negatibo nga pagbati. Ha? Day, imong uyab, dunay giagbayan nga lain. Mo ba? Bantog, text na yun. Sabi ninyo, magtambag ko ninyo, ayaw mo pag-text og suko mo. Inom sa mug tubig, una mo mag-text. Kay daghang mga maot ka mga text nga inyong mahihatag kung naakas kusko. Gakurog-kurog pa. Bantik ka. Nganong nangagbay kaglaing babae, ha?
Magtiwas ta diri mauli kag balay. Pag bisita sa lalaki, gangisi. Ngangisi-ngisi man ka. Agbayag man kaglan. Ay naon sa igagaw to na akong giagbayan, naon sa ka ba? Di tanawa kita rin na ulawan. However, a negative message is channeled through a positive self-talk. It produces positive feelings. Tanawa? Negatibong balita. Apan ang imong iutok, positibo. Dayon sa man, positibo nga pagbati. I would like to make this a simple illustration. Parang leta for the sake of illustration. Muingon ang mga tao. Parang leta, Pastor Sirano, no? Maayo ang tabulikture, pero di bang gwapo? Negatibo, di ba? Ya, positibo man ko. Ingon ko, nga nung masuko man ko, nga di mo po na tinuod. Oh, talawa? Na-stress ko, wala. Wala ko may stress. Pero pananglit, naasa inyo mingon, Pastor Sirano, no? Pakalitan na mong tanaw. Murag, si Cesar Montano. Adi po ka mo suko, anak, kaya tinuod man po. You see? That is how to manage stress. You see? That is how to manage stress. Unsay gingon sa Biblia, King Solomon has this counsel to us. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries up the bones. Ha? Ang malipayon nga kasing-kasing tambal. Busayaw na mugbugot-bugot. A merry heart does good like a medicine. Apan ang nadugmok nga espiritu makapauga sa bukog. Technique number 5. People talk. What does it mean? People talk. People talk means talk to the stressor if the stressor is a person. Na-stress ka sa imong bana, na-stress ka sa imong asawa, wa kay tingog-tingog, labay-labay lang ka diha, bahalag unsa, sinima na, wa tingog-tingog. Higala, that's wrong. Kung ang imong bana mo ay naka-stress ka nimo, talk to your husband. Talk to your wife. Meaning to say, kung dunay naka-stress ka nimo, kung tao ni, istoryahan nimo. Pero sa mayo, nga istorya. Bawal nga ang atong tuyo manukmat. Magsubay lang, makig-istorya lang. Talk to the stressor. Ang Biblia is very emphatic. Nagingon ang balang kasulatan, busa kung ikaw magdala og gasa didto sa altar, ug nakahinomdum ikaw nga aduna kaigsoon nga nasubo batok kanimo, biyay ang imong halad diha sa altar, ug mulakaw ikaw. Unaha nga ikaw magpasiguli sa imong igsoon, una ikaw magdala sa imong halad. You see? Subaya sa. Ngano nga ikaw na subo, imong istoryahan. Talk to the person. Then the other one, talk with a supporter. Now this is very critical. Mangita ka og kinsay imong masaligan nga higala. Mangita ka og kinsay imong masaligan nga leader sa imong siman. Kanang masaligan gyud. Then a sensitive support system helps to relieve stress. Ang imong pagsumbong sa imong problema, nining tao nga imong masaligan, makapagaan-gaan sa imong stress. But I would like to give you a warning along this line. But never talk the matter to many so-called supporters. Naakay problema, pagpili lang usa o duha nga imong masumbungan sa problema aron makatagtambag. Apan bawal nga kutob sa imong kaila, imong istoryahan ang problema, makalawgaw sa problema. Magpatambag gani mo, usa duha lang ka magtatambag. Ayaw daghana kay magkayagaw ang tambag. Pili apod katong maayo mo tambag. Kay kung magpatambag ka gani nga wapoy kasinatian, namusamot ang problema. Moingon ang asawa nga, Maria, unsa may akong buhaton ng akong bana? Ay, grabe na yung consumption ako. Tanawar ko, ganiwang nagyukog maayo. Dugay mo uli, unya makadungog pag-unsa diha. Mo intrigog kwarta, kuwangan.
ang imong gikonsultahan otro pod nga wa poy hanawg tambag mari og ako pa nang banal lapuan ko nag-ininit nga tubig. You say? That worsen the problem. Look for an individual whom you can trust and ask for counsel. But never relate your problems as many as you can. Limit with few people whom you know, mga kaigalaan. Talk with a supporter. So atong makaplagan, mga kaigsunan, next is technique number 6, imagination. Na kay problema, kinahanglan mag-imagine ka. Unsa may mong imagine, mga kaigalaan, si David was visualizing sa diya nga na siya problema. He was relaxing to quiet his stress. The Bible said, David said, fearfulness and trembling have come upon me, and horror has overwhelmed me. Grabe ang iyang kabalaka. Nagakurog na siya sa kabalaka. So I said, David said, oh, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest. Kung sama pa lang ko sa lampati nga mulupad, armuad to ko sa kawanangan malayo sa problema. He is talking about imagination. So kung nagkaaway mo sa imong asawag bana, mag-inusara ka, mag-imagine ka na atong nanguyab pa ka, nga grabe ni mo ka mapailubon, nagsabot nga magtagbo sa gaisano, alas 12 sa udto, naminhod na lang ang lakig hinulat, wa pa gyud ang babae mo abot. Niabot na lang alauna, wa pa gyud ang uyab mo abot. Alas 2 na lang, gangisi-ngisi ang babae na siya. Ganihara ka? Hibalo ka kung siya itubag sa lalaki, wala man, bago pa. Muna imong imagine, kung unsa nimo ka mapailubon ni atong panahon na nga nanguyab ka pa. Ingon ni ana. Niya magyud ni akong asawa, like, kining akong asawa di ganahan nga dunay mga istorya mahitungon namo, but I would like to relate. Wa ko kapananghid niya, basig away ni unya pero murag dili tingali. Akong asawa ganahan gyud magtunog drive sa sakyanan. So ingon ko sige drive. But my wife is very very feminine. Hilabihan gyud na niya ka feminine. Kung buyis unta medyo marang-arang maay mo drive. So babae gyud nga babae. O sige tun-an ako drive. Stilan, murag kahurot na gyud akong pailob sa kung akong inon nga kini mo signal light, kung ari ka sa wala mulikog, iana nimo, mabali man nun, ingari man hinuon. Problema. Mga bana paminaw mo, gusto mo mahimong santos, tun-in ninyo ang asawa og drive mga kaigsonan. Usahay mahimo ng lales. Anyway, dadugay na kamaura gyud. So ingon niya pang ako na lang. O sige. Tuyok siya sa compound. Pag-parking ra gyud niya, wa niya mabrikan. Ang accelerator mo natumban, lukso sa koral. Basta kay mumo ang naong sasakyan. Wow! Ingon ang akong asawa pang, suko ka? Ikaw wala man. Wala. So, ako lang tonggi ko na. Sige, walay problema na. Walay problema na. Suko ka? Wala. Ato rin ang ipayo. Ato gunang sakyanan. Ato na ipayo. Okay. Ang akong mabata sa Amerika tawag na, pang, ayaw na lagig padribas mama. Kaya wag yun, babae rin yun, kayo na siya yun. Sige lang. Ako, I'm a believer of a woman. So, drive na po. Drive. Oh, makamao na. So, nilakaw ko, siya na lang drive. Sulod sa gate. Pag-atras niya, ambot na sa nga naablihan man ang pultan ni atras, sangit sa gate. Tawag siya, pang, guba ang pultan sakyanan, bungi pag yung naong. Pag-abot na ako yun siya nga, pang, suko ka. Namalandong ko, abi ninyo, wa yun ko masuko, nga naman, ang akong gi-imagine mo ni, nga uyab pa mi, ako siyang gitunan, busa kong mamu mo, imposible nga masuko ko kay uyab pa man mi. Masuko, magutag minyo na gutta. Sa akong gingon akong bot,
gitunan nako si Esther, mo man ay first time sa akong asawa, uyab pa manggod mi, busa bisag mabungi pa nagmamumo kayo, uyab man mi, di yun ko masuko. Mo nga ang tambal di ay, kung dunay mga kutsu-kutsu away-away sa panimalay, you imagine, nga kamo man nagkauyab pa, imposible nga magkaurasay mo, nga uyab pagod mo. Did you get the point? That's a very simple. Kay ang tao abusador gyud ug maminyo na. Sa nangulitaw pa mo adto sa babaeng na may pamisita nga libre kaon, di ba? Manihapon ta. O sige. Ingon ang babae nga, sorry kaayo ha. Nag-brown out manggod mo nang hilaw-hilaw ning kanon. Tanawag unsay artist sa lalaki nga nanguyab, uuyab pa ba? Di og hilaw ba? Luto. Perting luto agyod kay uyab pa mga kaigalaan. No? Galaguto ang bugas sa baba. Pero ingon ng lalaki, luto man ga. Okay lang ka. Gitulon yun. Bisag buturan ang tiyan, giagwanta lang yun. Pero nga nung maminyo na, pagkaon sa bana, nakakaog ba to? Mga tanga mo, madagko, dariwa mo yung mga buot. Oy, abusado na kay naminyo na, sa ulitaw pa mo, og bugas nga hilaw, karon di na. You see? You imagine, mauna nga ang tambal sa family stress, nga adunay panagkalalis sa asawa ug bana. I-imagine, nga kining imo karong gikatubang imo nang uyab. Ang asawa pud mingon nga, ako pud ang uyab, wa ko'y away mga kaigsunan. Kaya ang uyab ug mag-away mon, grabing control mga kaigsunan. Mag-ayog di dayunon. Ha? Mao na. So imagination mga kaigsunan. Next, technique number 7, spiritual meditation. Bisag unsa ang problema nato, kung ang spiritual nga mga butang mosulod sa atong kinabuhi, patch up ang tanang problema. We need spiritual meditation kung maabot ang mga stress sa atong kinabuhi. Ang Biblia nagingon, be still and know that I am God. Psalm 46:10. Sa gilibutan nas kaaway si David, sa diha nga naglayas-layas siya didto sa kamingawan tungod kay gigukod ni Hari Saulo. Dawa na siya kapaingnan. Wala og tuo kaway. Bukid sa unahan. Apa nagingon David, be still and know that I am your God. Kalma lang. Hibalui nga ako mo ang imong Diyos. Kalma lang kung naay problema. Always remember, ladies and gentlemen, problem has no eternal life, for problem has always its end. Akong balikon. Problem has no eternal life because problem has always its end. Walay problema nga walay katapusan, kay matag problema adunay katapusan. Be still and know that I am your God. Gigamit kini nga pamaagi sa Dios sa matagbuntag nga siya adunay pagpamalandong. Gani ang balaang kasulatan nagingon, karon buntag na siya mibakod sa sayo nga kabuntagon ug miadto sa awaaw nga dapit nga siya nag-inusara o nag-ampo. Kung sige ni Sos, nagkinahanglan og meditation. Kung sige ni Sos, nagkinahanglan og pag-ampo, nan ikaw kako nagkinahanglan usab sa pag-inusara og pag-ampo. Sa dugang paniini, nga adunay espirituhanong meditation, ang tao nagkinahanglan sa sinimana nga espiritual nga pagpamalandong. There is a weekly spiritual meditation. Kay gani ang balaang kasulatan nagingon, og ang Dios nagpanalangin sa ikapito ka adlaw, og iyang gibalaan kini tungod kay siya mipahulay sa tanan niyang buluhaton, og ang Dios nagabuhat niini. Pagkaunom ka adlaw na tapos ang paglalang sa kalibutan. Unang adlaw nagingon ng Dios, maayo ang akong nalalang. Second day, third day, fourth day, fifth day, maayo ang butang nga iyang gilalang. Pagka-sixth day, gilalang si iba, nagingon ng Diyos, o ang tanan niyang gibuhat was good.
Sa diha nga gilalang si Iba, lain na ang declaration sa Ginoo na giyon. And everything that I made was very good. Mga bana, dili kita mo'y naka-very good ni ining kalibutan na. Ang atong mga asawa mo'y naka-very good ni ining kalibutan na. Palakpakan nato ang atong mga asawa, mga kaigalahan. Murag ang mga bana wa kay mamakpak. Kasi very good ang kalibutan. Sa diha nga natapos na paglalang sa Dios ang tanan nga mga butang. Ang balaang kasulatan na gingon, unom kadlaw na buhat niya ang tanan, apan pagkaikapito, iyang gipanalingan ang adlaw nga ikapito, iyang gibalaan kini, mipahulay siya ni anang adlawa. Sa matahom nga tanaman sa Eden, gawas nun gikan sa kabalaka, gawas nun gikan sa suliran, siya dan og si Iba gihiusa, og onya ni anang pagkayus sa kanila, diha sa adlawng igpapahulay, ilang gisaulog ang kalipay o kalinaw sa ilang kaminyon. O mga kaigalaan, daghang naghunahuna, ngang adlawng igpapahulay, alang lang kini sa mga Hudiyo, mo na'y hunahuna sa makadaghan. Apan si Adan, dili baya Hudiyo? Busang adlawng igpapahulay, dili alang sa mga Hudiyo. Kay sama sa kaminyon, gihatag kang Adan ug kang Iba, busang kaminyon alang sa tanan, sama sa adlawng igpapahulay nga alang usab sa tanan. Gani kung atong pamalandungon nga di ay kini dili Hudiyo nga igpapahulay, apan Kristiyano nga igpapahulay, tungod kay si Kristo mismo mo'y nagpasiugda niini. Kay si Ginisus nagingon, ang adlawng igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Sabbath was made for man. Sabbath was not made for the Jews. Sabbath was not made for a certain race. But Sabbath is universal in its application, just like marriage is universal. Just as marriage was made for man, so Sabbath was made for man also. Sabbath is for black man. Sabbath is for white man. Because Sabbath was made for men. Regardless kung unsa ang atong bulok. Ang igpapahulay alang sa sapian nga tao. Ang adlaw igpapahulay alang sa kabus nga tao. Tungod kay igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Ang igpapahulay alang sa mga English, alang sa mga Katsila, tungod kay igpapahulay alang man sa tao. Yes, my dear friends, Sabbath is for mankind. Created by Christ, therefore it is Christian Sabbath day. Gani kung atong pamalandungon ang ikaduha mo, it is a family day for the family of God. Ang adlaw igpapulay mo ang adlaw sa pamilya, tungod kini alang sa pamilya sa Dios. Yes, Sabbath is just like off to the honeymoon. Kay kita makigtagbo sa atong Ginoon. Adam and Eve's marriage was on Friday. The next day was Sabbath. Ang kaminyon ni Adan ug ni Iba, Biyernes gihimo, ug ang sunod nga adlaw sa Biyernes mao ang Sabado. Therefore, the first honeymoon on earth was Sabbath evening or Friday evening. Okay? Sumaw na ang unang honeymoon, Biyernes sa gabi. Wa gyud gilalang og si Iba dayong giminyo og magingon si Adan nga ba unsa man sandaw na ron pwede na. No. Wala. Kay giminyo sila na ng Biyernes mga kaigsunan. Friday night was the first night of their honeymoon. Yes, mga kaigsunan, Sabbath was the first full day the couple spent together. Kaya ang Biyernes dili tibok nga adlaw sila nga nagkakita. Apan sa adlaw nga Sabado, tibok nga adlaw si Adan ug si Iba nagkayusa. Busa espesyal kini nga adlaw alang sa panimalay sa Dios ang adlawng igpapahulay. Apan unsa man nga adlawng igpapahulay, higala masayo nato na pangitaon ang Semana Santa mo'y magahisgot ka nato, madali nato makita. Nga naman sa Semana Santa.
Aniya ang mga panghitabo sa Semana Santa. Si Ginoong Hesus gilansang. O kunya si Ginoong Hesus gilubong. Si Ginoong Hesus nabanhaw. Apan siya gilansang niya ng adlaw nga gitawag nato Good Friday. Ug unya tuwa siya sa lubnganan niya nang gitawag nato Saturday. Og siya gibanhaw niya nang atong gitawag Easter Sunday. Busa di ta mawala og unsang adlong ipapahulay kay Biyernes gilansang si Hesus. Pagka ikapito ka adlaw nga maong Sabado sa semana na banhaw ng Semana Santa. So the Bible says, it was a preparation day, adlaw nga igaandam mo ng Biyernes. Og ang adlaw nga Sabado gitawag ka nag-igpapahulay. Og ang adlaw nga Domingo gitawag ka nag first day of the week. So dili gyud ta mawala niya ng adlaw mga kagalaan. The Sabbath is the day between Christ's crucifixion and His resurrection. So ang adlaw igpapahulay dali nato mailhan tungod kay naa siya tunga sa adlaw giandam ug sa ng adlaw nga semana mga kagalaan. Busa si Hesus gilansang ni anang adlaw nga giandam nga sa ato karon gitawag og Biyernes. Si Hesus na sa lubnganan sa adlaw nga igpapahulay nga gitawag nato Sabado. Nabanhaw si Hesus sa unang adlaw nga gitawag nato og Domingo. Ang adlaw igpapahulay nasa tunga sa Biyernes og sa Domingo mga kaigalaan. Pagtulunan nga ngayon natong bantayan, Sabbath is God's prescription for human stress. Balik ta sa stress. Ang adlang igpapahulay, tambal gikan sa Dios. Alang ni adtong mga tao nga dunay problema, dunay kabalaka, o dunay kahingawa. Why? Prescription for stress. For one full day each week, I put away life's cares, my job, my school, and my business. Sa tibok nga semana, usa ka adlaw nga akong kalimtan ang akong trabaho, ang akong eskwelahan, ang akong negosyo, aron muluag ang akong panghunahuna. Niya nang adlaw, dili ko maghiskot sa bisag unsa mahitungod kanila, kay ang tanan naa sa kamot sa Dios. Every seventh day, the Sabbath is the day of my Lord. Gani, ang akong hunahuna ni anang weekly holiday is experiencing freedom from stress. Sa diya nga nagpahulay kita ng adlaw, gawas no na kita sa kabalaka, gawas no ta sa kahingawa, gawas no ta sa atong gihunahuna, kay naang tanan sa kamot sa Dios. O anang adlaw is a renewal sa akong relasyon sa akong Ginoo, so that next day of the week, I can face challenges in life. This renewal comes with worship, prayer, and praise. Mao nga kita mapabago ang atong relasyon sa Ginoo, kay nang adlaw nagasimba kita, nagaampo ug nagadaig kita alang sa pagpahulay sa atong nauna. Ang balaang kasulatan nagingon si Hari Solomon, sumulod ikaw sa iyang gangaan ug magpasalamat, magahatag diha siyang sawang ug magadaig kaniya. Ang Dios nagauhag kanato nga sa matag adlaw nga igsisimba kita magadaig sa balayng alampuanan. Og nagpadayon si David, great peace of those who love your law, and nothing causes them to stumble. May kalinaw ang tao kung iyang gibantayan ang kasuguan sa Dios, ug unya walay bisag unsa nga kini makapandol kaniya. Isaiah 26 verse 3 nagingon, you will keep him in perfect and peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Makabaton kita og kalinaw diha sa atong Ginoo, sa diha kita mo pahulay sa adlaw niyang igpapahulay. Lain nga paghinumduman ka nato, God has chosen it. I cannot change it. Ang Diyos mo ay nagpili ni anang adlaw nga ikapito nga adlaw ipapahulay. Dili kita makailis ni ana. God has chosen. I cannot choose a day of rest
For God has already chosen the seventh day. Di na ko makapili og usa nga adlaw ang akong igpapawlay, kay ang akong Dios nagpili na karang ikapito gyud nga adlaw sa semana. Dili na ko makapanalangin sa unsang adlaw. Tungod kay ang Dios mao nay nagpanalangin ni anang ikapito ka adlaw sumala sa balaang kasulatan. Kay nagingon diha, siya nga nagpanalangin, dili na ko makausab ni ana. What God has blessed, we cannot reverse it. God blessed the seventh day. We cannot reverse it. We cannot change it. Gani, just as my wife is special to me, the Sabbath is special to Jesus. Ang asawa is pisabana alang sa aton. Dugang pa, the Sabbath belongs to the Savior. Ang adlang igpapawlay, iya sa manluluwas. Kay nagingon ang balaang kasulatan, therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Ang anak sa tao nga mas Ginisos, agalon sa adlawng igpapawlay. 20% ang bulahaton ni Ginisos nga gihimo nga mga milagro, gibuhat niya sa adlawng igpapawlay. Because on that day, He delighted to relieve the suffering. Nanambal si Ginisos, kay nalipay siya nga makahatag og kagawasan sa taong nagbalatian. May mga tao nga mga nangaparalyze, may mga tao nga ginayawaan, iyang giayo sa adlawng igpapawlay. May nangabakol nga mga tao, iya kining gaayo. Mga babae nga naulipon sa balatian, giayo na Ginisos. Mga buta, giayo kininiya sa adlawng igpapawlay. Gani si Ginisos, mo'y nagbuhat niini, iyang gibantayan ang adlaw igpapawlay, pinaagis pagbuhat og mayo ngadto sa iyang isig katao. Ang balaang kasulatan nagingon, bosa si Ginisos miadto sa Nazareth, diin siya didto nagdako, ug sumala sa iyang nabatasan, miadto siya sa simbahan sa adlawng igpapahulay, nga mong ikapito ka adlaw nga mong Sabado, mitindog og nagbasa. Ladies and gentlemen, it is the custom of Jesus Christ that every Sabbath day, Jesus is in the church. Yes, therefore, we will follow Jesus. It is our promise to Him that I will follow Thee, my Savior. Punto nga ikapito, the Sabbath is a sign of my love for Jesus. Ang adlong igpapahulay ilhanan sa akong gugma ni Ginisos. Nga naman, kay nagingon ang balang kasulatan, if you love me, keep my commandments. Dayo nagingon ang balang kasulatan, dugang sa Ezekiel 20:20, balaana ang akong igpapahulay, kay kini mo'y akong timaan taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo masayod nga mao ako ang Ginoo ninyo nga Dios. The Sabbath is a sign for God's people. The Sabbath is a sign that you are God's people. If you love me, keep my commandments. Marriage is a sign of love and peace between man and a woman. Ang kaminyon mao nang ilhanan sa gugma ug kalinaw taliwala sa bana ug sa asawa. Therefore, ang adlawng igpapahulay, ilhanan kini sa atong gugma ug kalinaw taliwala nga tao ug taliwala ngadto. There comes to my heart one sweet strain, nagingunang sa kaawit. A glad and joyous refrain. I sing it again and again. Sweet peace, the gift of God's love. Ang kalinaw maato kay kini gasagikan sa atong Ginoo. Kalinaw, katamis nga kalinaw, kahibulungan nga gasagikan sa Dios, kahibulungan nga kalinaw, matamis nga kalinaw, kay kini pinaagi kang Ginoong sa Kalbaryo sa cross. Kita nakabaton og kalinaw. Kaya ang atong utang gibayran sa kamatayon ng Ginoong. Aron ikaw gako makabaton og kalinaw nga mong gasa nga gugma sa atong Ginoo.
O mga kagalaan, mga kaigsunan, daun sang kalinaw kalipay nga bation sa mga magdayon nga si Jesus na sa ilang panimalay. In Jesus for peace I abide. And as I keep close to His side, there's nothing but peace doth betide. Ang kalinaw pakigdait atong maangkon. Sama ni Apostol Pedro, sa nagalakaw siya dito sa tubig, naunlod siya, sige ni Jesus lamang mo'y nagaluwas kaniyak nato. Waves of life are tossing us ups and downs. Ginakusukuso kita sa mga balud, sa mga problema sa atong kinabuhi. Relasyon sa kami noong ginauyog sa mga balod. Daw nagakaharag na ang atong panimalay. Apan ako magyungon kaninyo, there's still hope for that family relationship. Invite Jesus Christ.